Sabi po dyan, ito po yung ating anchor verse. Do not conform yourselves to this age, but be transformed with the renewal of your mind, that you may discern what is the will of God, what is good and pleasing and perfect. So napakahalaga po ito, unawaan po natin na alam naman natin sa mundo ito na ating ginagalawan ay tayo ay paliligiran na ng sabi nga, sa mga ehemplo na siyang sabi nga ay nagiging sanhi upang tayo ay makagawa ng mali. Alam naman natin sa sanlibutan ito, alam na napakarami ng kasalanan pwede natin gawin. At yun yung naging problema natin sa panahon ito. Marami ang napapalayo sa sabi nga sa kalinga ng ating Panginoon. At sabi po diyan ay i-discern po natin ano ba yung kagustuhan ng Diyos para sa atin. Ito ba yung kagustuhan niya na tayo ay narito ngayon? Imbis na tayo ay natutulog, sila na natin. Alam ko yung dadating. Diba? Sabi mo nga kanina, sabi ni Mami, wala pa rin si ganun at si ganun. Sabi, pakichat daw. Sabi ko, speaker pa mag-chat-chat. Speaker pa yung magpapalo ba? Kaya po, kachat din naman lagi. So yun nga, ano ba yung sabi na, ano ba yung plano ng Diyos para sa atin? Makita po natin yung plano ng Diyos. Ito ba yung plano ng Diyos? Marami tayong sinadaan sa buhay, karamdaman, sabi nga, financially not stable tayo sa ngayon, may mga malay sa buhay, nalilisan, diba? Pero sa kabila ng lahat ng iyon, ay natutunan natin o makita po natin na yun yung daldas na nais ng Diyos na ating tahanan sa ating buhay. Yan po, lalabog niya. Pagkakahon yan. Ayan. Ang aming pong service yan, sabi nga po na graduate kanina is kami po yung sector PFO. Pag sinabi po sector, ang aming pong ang hinahawakan po namin ay anim na bayan dito sa ating sektor na binubuo ng Rizal, Kailan, Talumpang, Liliw, Mayhay, Magdalena. So kami po yung nag-aasikaso ng dahil sa mga teaching po ng ating community ng Focus for Christ. Parang may nawala sa slide. Ayan. So, our transformation. So kami ni Ben, masasabi ko na yung transformation po namin sa Focus for Christ. Masasabi ko, hindi lang ako maniwala. Kasi nung kami po ni Ben ay dumating ng CLP, ng Christian Life Program, noong 1995. Imagine, 1995 ha? 21 years old kami mag-asawa. Pero mapabata nito sa participant. 21 kayo mag-asawa, 21, nag-focus na kami. Kaya sabi ko, bahay namin dyan sa tapat. Diyan pa kami nakakaralan doon. Ito, dito sa mismo lugar nito, ito ay ano pa, was-was pa ito, wala pa itong mga divider. Isang bulo hall na ito eh. So kami po doon ay mga 50 plus na couples. Batch to kami ng Liliw. So nakita po namin dyan yung mga, sabi ko, ang tatanda ng couples. Doon 21 years old, sabi ko, may tayo bagay dyan ha. Medyo nag-aalaman nga kami natin. Kasi nga, sabi lang, mga matured, matatanda yung mga couples, sabi namin, parang hindi kami bagay. Pero makukulit yung couples ng araw. Makukulit nila, dahil tumilog na kami sa bahay, araw-araw. Ayan. Hanggang sa, yun nga, napakatid kami, Christian Life Program. Pero gaya ng iba rin, siguro, ay meron din kami absent. Sino dito ka absent? CLP. O parang napapatungo sila. Sino dito walang absent? Sa mga old members, sino walang absent na CLP? Brother June. Sino pa? Wala tayo ng Take news. Alam mo ni Lord yan. Ano si Brother June, si Sines, nakapula pa yung service team. Akin yung matindahan ay kaya pa yung ginanap. So kami ni Ben, gaya ng iba, meron din pong absent. Mga ilang absent kami, medyo sabi namin papasaway kami. Kasi medyo kabataan. Pag kami kasi pag absent ka,
Tapos selfie, pupunta ka na sa bahay mo. Yung couple sabihin, uusisahin ka lang. Kakamusta, bakit kayo hindi natin? So, papalo kami next week po sa mga ganun sila. Kaya pagka kaya hindi nakatin, pupunta rin yung mga couples. Isilip-silip kami. Magpunta na tayo. So yun nga, sa panahon yun, ay sabi nga, nakaraos din na kami po makatapos ng Christian Life Program. Thank you Lord, kasi na sa pagkamat sabi ng iba, pasaway, ang dami namin absent. Ibalik po yung punto na nagkaroon ng reunion dito sa Liliw. Lahat na naging member ng Caucus for Christ. So dito maraming yung mga takay-takay, yung mga Caucus for Christ. Si Brother Big, Tatay ni Norman, marami pang Caucus dito. Na talagang yung mga anak na ngayon, yung mga active o ano. Sunda, Brother Omi, Tatay ni Norman, yan. So nagkaroon po na reunion sa Liliw Central School. Ang dami nun ha, lahat ng member. Ang team leader namin noon ay namatay na si Brother Jerry Goliantes. Kung kilala niyo yun, Jerry Goliantes. Siya yung team leader namin nung kami po yung siya binibel. At siya po ay inimbitahan na magsalita sa kanahan. So, bigay siya ng mga kanyang sharing or acknowledgement po. So, nung magsalita siya, sabi niya, nais siya, habang kami dalawa ni Ben, na sabi, yung kung, kasi nung panahon na yun, kami po yung chapter leader ng review. Kami na po yung chapter head dito. At sabi niya, natutuwa daw siya kasi kami daw po ni Ben na hindi niya akalain, nagpasawain na halos hindi makatapos ng Christian Life Program. Ngayon ay chapter head ng review. Tuwa-tuwa siya. Kaya hindi niya makapaniwala na kami ay naging chapter head ng review. So, yun po yung sabi ko, nasabi ko nga yung plano ba rin Diyos para sa atin. Ay hindi ko talagang mawari na sa kabila ng sabi na buliman kung magaling maharap na ay may habol din. Parang gano'n eh. So, marami kami absent pero tingin naman bakit kami nandito ngayon sa community at nagiging pa rin sa community. Maraming pagbabago sa buhay namin ni Beno kami po ay naging member ng Caucus for Christ. Marami din po kami na sinalihan ibang organisasyon dito sa simbahan, Diyan Charismatic, Bible Institute, nag-wire kami sa PSJ. Pero nung kami po ay naging leader na sa Caucus for Christ, sabi ko parang hindi natin kakayanin kung tayo ay mag-i-speak pa sa ilang organisasyon pa ang ating samahan. So, ginawa namin, mamili kami. Piliin natin kung saan tayo lalaro. Nag-decide kami sa Caucus for Christ 2 kami mag-stick at yung pag-choir, yung pagkakanta ko natin simbahan hindi na muna kami kumanta. Masabi mo na sa Caucus for Christ, umakan pa rin naman tayo. Nakakapag-serve na tayo sa mga magitan ng pagkawin natin. So yun, naging nagkaroon din na po yung aming pag-serve sa community. Yung mga pagkakataon nga dyan na kami medyo lumalaki sa Caucus for Christ kasi yung aming leader medyo tumamlay. So kami, hindi napabayaan po kami ng aming household. So nawala po kami sa Caucus for Christ mga panahon yun. At imagine mo kung sino pwede pabalik sa amin. Si Brother Vic Agapay. Kasi si Brother Vic ay team leader noon sa Liceo. Yung po, mayroon pong CLP noon, team leader. Eh kami po parang hindi na nakaka-attend ng Caucus kasi nga po wala kami ng household. Nakasalubong pa naman si Brother Vic. Eh, kamustahan, sabi Brother Vic. Brother David, butan na kayo sa CLP. Kasi meron na siya sa Liceo. Eh, sabi niya, share siya na gano'n. Ako siya daw ang team leader, siya daw ang gitarista, siya daw ang sa registration. Sabi niya, parang napakawan mo kami kay Brother Vic. Sabi niya, siya lahat halos. Kasi mga wala ng service team. So, the next week nun, umatin po kami ng Christian Life Program ng panahon nila. Hanggang sa magtuloy-tuloy na ulit kami, mapabiling na kami sa ilang household at naging member na ulit kami. At naging active na ulit kami sa Caucus for Christ. Imagine, talagang hindi kami pinagtanan na kami po ay hindi mapawalay sa Caucus for Christ. At kami po ngayon din ay 30... Well, ilan na tayo sa Caucus? 31 years na. 1995 kami na. Dito na pumunti ang buko sa Caucus for Christ. Dito na lumaki ang aming t-shirt ni Ben. Dati siya yung extra small, ha?
Ngayon, pares na kami XL. So, daming blessing Lord. Daming blessing sa amin, Lord. So, yung transformation din namin, magkasawa, ay masasabi kong kailangan pinagsisinhan. At naniniwala ko na ang biyaya ni Lord ay patuloy pang darating sa aming buhay. Kaya, sabi ko, ano naman yung pagtugon sa mga panawagan ng ating Panginoon, pag natin na pagkailanganan. Kapag kayo tinawag, sabi na, ay tumugin na tayo. Sabi ni Lord, maraming tinawag, pero makakunti ang nakakatugon. Alam niyo po yung story of the blind man? John 91:9 to 138. Ito po yung bulat na tumawag kay Kristo, na si Kristo naglalakad kasama yung kanyang mga alagad. Biglang tinawag siya ng bulat. Dahil niya dumadaan si Jesus. So tinawag niya, Jesus, humiling siya, pagkaling mo ako. Siya isa po, pagkabata ng bulat na. Ang ginawa lang, sabi niya, dumaan po siya pagkagaling ni Kristo sa kanya ay dumaan sa isang proseso. Hindi basta pinagaling ni Jesus, itong bulat na ito. Ano ginawa ni Jesus? Lumabot siya ng putik. Pagkatapos, ipinahin niya sa mga mata, yung bulat. At pagkatapos sabi niya sa bulat, pumunta ka doon sa sapak. Nagilamos ka. So Jesus opened the eyes of the blind man. The blind man did not heal in an instant, but through a process. Kasi nasabi ka, sa isang iblat na kaya naman ni Lord gawin yun eh. So bakit ginawa niya na meron pa siyang proseso na ginawa? Parang CLP, parang tayo ng Christian Life Program. Hindi naman karaka na kayo invite o nilista yung mga pangalan ng mag-asawa na sabi na ay pagkalista sa inyo, ay member na kayo ng mga supervise, di ba? Kadaan mo na kayo sa 8 talks. Pagkatapos po, may God's Day next week. Next Saturday, ang Members Day ng pinag-graduation. Yung fellowship time po yun. So pagkatapos po nun, ay pag-ibig member na kayo, nagkakaroon ng ID ng Bautas for Christ. So ganun po yung proseso pag ginawa ni Kristo. So when people ask the blind man who cured him, he responded by saying that he was cured by the man called Jesus. Nagtanong yung mga tao, sino nagpagaling sila? Kasi nagulat yung mga tao eh. Alam nila na ito sa pagpagkabata ay bulag, nagtaka sila. Sino nagpagaling sa iyo? Ang sabi niya, pinagaling ako. Yung isang taong nagngangalan Jesus. Yun yung pagkakaroon niya una. Nasabi niya, pinagaling ako ng pangalan Jesus. And then when the blind man was asked for the second time, who cured him? He responded that the man was a prophet. Sabi, propeta na, ang Panginoon ang nagtanong sa kanya. Propeta na sa niya. From a man called Jesus, the blind man now possesses, he is a prophet. So nagbago, ano? Nagbago yung pagkakilala niya sa tao ng pagaling sa kanya. Una, pangalan Jesus. Lapo ko. Ikalawa, propeta na. Propeta na po. Yung pagkakilala niya sa nagpagaling sa kanya. And then the transformation has come to its fullest. Towards the end of the story, the blind man becomes a believer in his final statement, Lord, I believe. So naging mananampalataya na po yung bulag na pinagaling ng ating Panginoon. So makikita po natin dyan yung proseso rin. Yung pagkakilala ng taong ito, una, kay Kristo, hanggang sa naging propeta na. And then, naging mananampalataya na siya, naniniwala na siya, na nagpagaling sa kanya ay ang Panginoon sa Kristo. Tanong ko ngayon, are you now ready to proclaim Jesus as your Lord? Amen? Amen. Hindi pa sa ilong. Amen? Amen. Tanong ko sa lahat, are you ready to proclaim Jesus as your Lord? Then the transformation is a continuous process. Sabi na, ito ay hindi nakatapos dito. Kailangan natin ang mga bagay nito para makapagpatuloy po tayo sa proseso sinasabi upang lubusan tayo mabago. Una, grow in holiness. Sa 1 Peter 1:15-16, sinasabi yan, God called you to live a life of holiness. Lahat tayo tinawag ng Diyos para mabuhay sa kabanalan. Hindi nga sa pagkasanto, hindi naman tayo pinipilit ng Diyos na talagang maging santo tayo. Hindi na tinitingnan yung mga pagkakamali natin, pagkukulang natin sa Kanya. Ang tinitingnan niya kung gaano natin bibigay yung pagmamahal natin sa aming Panginoon para sa nga maabot natin
yung pagiging banal sa paningin ng ating Panginoon. Napakahalaga po yan. Nasabi niya yung buhay lagi sa kabanalan. Sabi ko nga kanina, yung ating ginagalawan, medyo challenge sa atin lahat yun. Kasi napakaraming tukso. Sa bawat hakbang natin gagawin sa mundo ito, napakaraming tukso. So kailangan talaga natin maging matibay sa mga pagsubok natin kakaharapin. And then mabuo yung ating pananampalataya tungo sa buhay na kasama ang Banal na Espiritu Santo. So unang po natin kailangan yan. Lumag po tayo sa Banal na Espiritu. Ikalawa, growing in discipleship. Sabi diyan, to be disciples of Jesus, we have to carry our own crosses. Kaya ba natin yan? Minsan may mga tao kasi na konti problema lang para bang minsan sinisisipan doon. Nawala ng trabaho, nagkaroon ng karamdaman, parang, Lord, bakit naman ganito pa nangyari sa akin? Nagsaserve naman ako sa Power of Christ. Sumisipan mo lang yung dito. Bakit naman ganito pa yung nangyayari sa buhay ko? Sabi ng ating Panginoon, dahil ng mga apostoles, kailangan pasanin po natin yung mga pasanin na nangyayari sa buhay po natin. At kung tayo ay nabibigatan na sa mga pasanin ito, di ba sinabi naman ng ating Panginoon, kayo mga nabibigatan, lumapit kayo sa akin, at pagdadaanin ako, yung mga pasanin nyo. Yun lang yun eh. Huwag tayong makalimot na yung mga bagay o problema, suliranin na dibalatin sa ating buhay. Magiging magaan yan kung hindi natin ito iisipin na sabi na ay pangkot sa atin. Kung isipin natin ito ay malas na tayo, kaya nangyayari sa atin ito. So isipin natin na ito ay makakalit namin ng Diyos para sa atin. Para paano tayo mas magiging matatag sa ating buhay. Kung ang cross mo ay natin yung asawa, pasalit mo. Meron ba dito ang cross niya ang asawa niya? Ito, pasalit natin. Pero ako, hindi ko papasalit mo sa akin. Hindi ako nagbubuhat, kaya hindi ganyan. Hindi mahina ako. Kung araw, yung mga bata ka na, nakabuhat ko eh. So, pasalit natin kung ano man merong dapat pasalit sa ating buhay. Greater commitment to service. And our transformation to a greater commitment to service takes place by serving God, neighbor, society, church, and other countries. So, hindi nakita ko sa Apostle guys. Hindi lang tayo tayo nasa simba. Dito nakakonsert po tayo sa ating kapwa. Nakakonsert tayo sa simbahan. Nakakonsert tayo sa ating society. And then sa ating bansa. Ay nakakonsert po tayo bilang mga member ng Apostle guys. So ano po yung mga gawain sa Apostle guys na kaya naman natin yung daluhan, kaya natin sabi naman ay tumulong po tayo. Sabi nga nila, ay, paling sa progress, tumulong po lang, sabi na yung mga activities. Pero bakit iba naman yung nakaka-survey naman yan? Nung siya niyan, ang aming anak, yung maliit pa yan, kasama natin sa mga kaya-kaya. Halos ka naman, yung mga bata. Pero kung may mga kaya-kaya, kasama yung mga anak. Kaya na, pwede naman pag dumating ng bata, siyempre nahigilan na, hindi na nasama. Medyo nung nagdadala rin na yung aming anak, talagang nasasakit siya, naiiwan namin siya sa bahay. Lalo na kami ng bahay ng sa Galugawa ng Rosales. Hindi kami nag-aalala sa aming anak, kahit siya yung isa sa bahay. So, wala namin namin siya mapagpayanan. So, yun po yung commitment namin sa service. Bagamat kami hindi naman gano'n kayaman, pero nakakasabay po kami. Ang mga pangailangan po namin ang laging itinutulungan ng ating Panginoon. So, huwag po tayo matakot na tayo ay mag-commit sa mga kong servisyo na ibigay sa ating Panginoon. God wants us to raise a family with the Holy Spirit, renewing the race of the word. Yan po yung mission ng Power for Christ. For your information, yung mission. Families in the Holy Spirit, renewing the face of the earth. Yan po yung mission ng Power for Christ, baguhin ang mukha ng mundo. Alam naman natin sa panahon dito, maraming mga broken family. Maraming mga bata na naguguluhan. Kasi yung magulang niya, yung nanay niya may asawang iba, yung tatay niya may asawang iba. Diba? Nagsasabi rin mga anak. Gagawa tayo ng anak, pero bakit naman pagdating ng panahon ito, pabayaan nila ang anak. So yun po yung mission ng Apostle Christ, pag kayo muli,
ang pagsasama, pagtibayin ang pagsasama ng mag-asawa. Sabi na meron tayo, bago tayo kasal, may mga paikingin na tayo, di ba? So, hindi na ito yung sapat para talagang makasawahan natin kung paano natin makapatibay ang pagsasamahan natin mag-asawa. So, yun po yung vision ko ng Focus for Brides. Transformation through Focus for Brides, we will continue to grow in personal holiness through our regular prayer time. Ang importante po na tayo manatili na manalangin sa ating Panginoon. Nagdadasal ba kayo? Lahat tayo nagdadasal? Ano beses? Dapat marami ito. Meron na yan. Pagkagising mo, bago kumain, lalabas ka ng bahay, asakay ka sa sasakyan, nagdadasal. So huwag natin kalintaan yung mga pasalamat mo siya. Sabi natin siya, sinabi ka brother, nakakailan daw siyang pasalamat sa Diyos sa isang araw. Lahat ng kibot niya, laging salamat, Lord, lagi siya may ganun. So, wala mong masama. At saka, kita mo na talaga lagi kang, sabi na yung sarili mo, ilagay mo nila sa ating Panginoon. Hindi mo siya ganyan mo sa lahat ng bagay. So, scripture, reading scripture, ipabasa ba tayo ng Bible? Parang wala. Bible. May mga Bible po sa bahay? Mga participant, may mga Bible. Ang isurpresa sa inyo, pag ibibigyan niya na kayo ng Bible, may brother po. Pag kayo makakatapos. Bible. So, sabi na, huwag natin kayaan, nasa sa sulog lang yung Bible, inaamag na, puro alikabok nga, hindi naman namin lubugla. Once in a while, pagkakin po natin. Alam po natin, ang salita ng Diyos ay nasa Biblia. Lahat ng nauukol para sa kaligtasan ng tao ay nasa Biblia. So, basahin po natin ito na. Reflection and study to our faithfulness to the covenant of Focus for Christ and to the CFC Foundation program. So, sabi na study, hindi rin ito natatapos. Yung ating, sabi natin program ito, yung ating Christian program, yung ating transformation, yung mga teaching po tayo na once in a while, magagawin po natin para mas tumibay po natin relationship sa ating pamilya. We will develop a greater commitment to evangelization. So evangelization is the global mission of Focus for Christ. So ito po yung medyo nagustuhan ko. Kasi nung nasa choir ako, parang hindi ko nagagawa ito. Kasi sa choir, kumakanta ka na eh. Kumakanta ka sa misa. Diba? Pero dito sa Focus for Christ, yung mission mo, parang kapagmahal ka ng salita na Diyos. At tayo natin, ibabahagin natin yung saya natin na tayo naging member ng Focus for Christ. Imagine yung mga nasa likod ng Focus for Christ, diba? Wala naman ang sweldo rito. Bakit namin ito ginagawa? Wala man ang paggasolina, binibigay sa speaker. Pero kung may yes, Lord, tinawag na driver kami, pwede ko mag-talk niyan. Yes, Lord. Diba? So, tayo po bilang member ng Focus for Christ, tayo po ay nagiging evangelista, nagiging tagapagpahayag ng salita ng Diyos. Every CFC is an evangelist, yan sa sabi ko. Lahat tayo, evangelist. Pwede tayo magpahayag ng salita ng ating Panginoon natin sa Daliboy sa una. Nagpapag yan, ha? Online. Pandemic tayo yan. Yung pandemic, kahit pandemic ko yung mga teaching. So nakapagpagay tayo ng aral sa salita ng ating Panginoon. Yan, si Del, yung mga pagkakataon ko na nakakapagpag ng Diyos sa ibang bayan. Ayan, yung ating mga anak, yung ating mga kids for Christ, youth for Christ, ayan, sa murang edad, nabibigay na sila ng teaching sa mga bata, ng ating youth, tinutulungan na sila kung paano ang buhay. Kasama ng ating Panginoon. So talagang full package po ang ating Focus for Christ eh. Mula sa mga anak natin, tayo Focus for Christ, meron tayong soul, yung mga servants of the Lord, meron sila CFP sa Bisaya ngayon. Meron tayong handmaids of the Lord, yung mga nanay natin, lola natin, na nakawala natin ng asawa. So yan po. Makikita natin na kahit sa murang edad, ay nakakapagpahayag na rin po sila ng salita ng ating Panginoon. So the Lord has chosen you. Open your eyes and see God's plan for you. Makita natin na yung plan ng Diyos at inilaan niya sa bawat sa atin
ay sabi niya, hindi naman natin yung makikita kung tayo nasa bahay lang. Kung tayo ay nag-TV, nakikinig ng sounds, hindi ito makikita. So kailangan natin tayo hanapin. Kailangan natin tayong tumugon. Kasi ang Diyos, ipagamit ng Diyos ng mga tao, instrumento, para matanungin natin sa kanyang aral at salita. Hindi po kami ang tumawag sa inyo. Ang Diyos ang tumawag sa inyo. Amen? Yes! Share ko pala ang aking behalf. Baka hindi mo kilala ko. Lalo na yung mga participant, baka hindi kilala ko. Well, Pastor Bell, o yan, sharing. Hindi, parang makilala ka naman sila. Parang hindi ka kilala eh. Yan po yung aking asawa. Yan. Ang sexy ng asawa. Parang hindi tumatanda. Mga Pastor Bell. Para sa lahat ng nag-share, magiging share pages, para may nakikita ko mabigat. Mabigat, in a way, sabi nga ni Daddy, si Paring Dodo, Pinsan Salvi, Pinsan Lee, Changri, pinanakan sa sala, kamag-anak niya, pareho ni Daddy. Tapos sabi nga niya, nabanggit niya, si Brother Jonas na ngayon ay take pang kamag-anak. Kasi araw-araw, almost, hindi pa sa linggo, na hindi siya mag-text. May oras na call pa para sabihin, nandito po ako sa dati po ang bahay. Pero nalaring na close. Pero very special din po ang batch na ito. Sabihin natin yung CLP na ito. Not only because si Mami at saka si Daddy yung naging team leader, pero special na kasi kung maalala ko, in 2025, September, nang si Mami at si Daddy ko ay sabay niya kasi po. So, kung maalala niyo din, na after nilang hospital, nagkaroon ng, ano yung date with Jesus niyo, sort of, ano nga ba? Yung coffee with Jesus niyo, bago yung tatlong participants, yung Bendia, Ernesto, at Bendia. Naalala ko yung unang kanila ng imaga, yung sabi nila in particular ng pag-uwi, sabi niya, ngayon hindi na kami makakatin. Sabi niya, parang nangangalis pa kami, parang nangangalis pa kami parang hirapan. Kaya siya yung special po sa namin. Bakit po mag-CLP? Ayaw po sana na yung aming kapatid noon na mag-university. Sabi, ate, pwede ba hindi sila kami pag-uwi? Kasi kagagaling na nila sa sakit. Pero ang sabi ko, ang sagot ko sa kanila ay, kaya nila yun. Gagawin Lord, nagawin sila kasi magsaserve sila. And I saw even this past few days hanggang kanila kung paano nag-prepare yung dalawa. Parang walang araw, hindi sila nakupo sa lamesa. Tapos nakuha natin namin. Dahil pala sila naman. Kasi dati mo pa siya nila sa kusina. Kasi lang, nagpapalito ng usapan, gusto nila ko pala. Alam niyo po, answer prayer kayo. Sila Sister Jasmine, 12 years na po kayong kasal. 3 years. 3 years in the making po. Tatlong taon po lang pinagdasal ni Mami. Tama na. Na hindi lang yung first time na nag-invite siya. Parang first time. So, meron siya kasi isa in-invite yung nasa Batangas. Meron siya laging pinachat na kasi sila po ay nakita namin during the pre-game. Naalala mo, sister. Kaya yung araw na nag-pre-game na sila, nag-start na siya ng pag-pray na makasama namin sa sila. And same is true with Billy and Kenneth. Nagkakataon naman na kung may CLP, wala naman si Kenneth. So, basta lagi yung magkakaroon naman si Kenneth, magpapopos. Same is true with Shelby. Tapos na-stroke si Shelby. Sabi na, paano kayo? Kaya kung nakikita namin si Shelby sa Facebook na getting healthier, lumalakad. Tapos ang ganun po niya, focus sa guys po sa may kaya niya dati. Kaya, nabanggit ko na rin ito dati kay Brother Bro, si Shelby, aba na yun, no?
Lolo is hindi rin po 95. So, siya po ay bukod sa COVID. Nadagdagan po yung COVID. Hindi po talaga nila iba kasi sama na rin po natin sa community kasi member po siya ng Youth for Christ. No, dahil Youth for Christ po yan. No, kaya yan ay katutuloy pa lang. Lalo na yan sa amin. Kamag-anakan din po kasi namin sa side naman ng tatay ni Manny. So, kanina po ay buong-buo namin. Yung kanyang tatay, yung kanyang lola, ay kapag-anak, minsan ng lolo ni Mami, alinay, yun naman kanyang lolo, sa side ng namin. So, true enough, brothers and sisters, bakit ko siya share? Nakita ko sa kanila yung, ano tawag doon, ini-apply nila yung kultura, prayer, pagdadasal, pinagdadasal bago tayo magtuloy. Tapos sabi ko mas special, sabi niya, may ano pa, hindi pa, gusto ko yan. Sabi niya, yung mga gusto ka sa kumami, kung ano yung pagkakaloob ni Lord, yun ang regalo niya sa inyo during the CMT. Lagi kayo sinasabi, kasi dahil may edad na po sila, hindi naman halata, ano. Alam niya nandun na yung kanina, meron na kasi yung siguro, dahil nagkasakit na, medyo may na-apektuhan din yung ano, tayo mga hindi na stroke, di ba? Parang medyo, may times na nakakalimot. So, kaya yan, walang tigil na kinasusulat. Hanggang kanina, hanap yung page ng papel, dalawang page na mo nawawala. Sabi ko, saan yung mapupunta? Hindi alam. Nagtanghalian na nalaman na kung nasaan yung dalawang page. Nabasa ko pala, sinakay niya. Ginawa niya ulit. Diba, alam niyo bakit gusto again share? Kasi, gusto ko po maging inspirasyon sila na pagdating ko din ng 75, tayo ay patuloy pa rin ng lugar. Na-mention ko ni David that we been in the Focus for Christ since 1995. Yun naman po ay hindi naging smooth sailing. No? Kami po ay maraming humps and bumps sa aming buhay bilang mag-asawa. We're just an ordinary couple na may mga simple pangarap. At madaming away. Agree? Disagree? Sa mga kamag-anak ko, alam nila na kami nagkaluhay. Alam nila na hindi naman, hindi kami religious, to be honest po, hindi naman. Pero, nandun yung takot sa Diyos kasi tinuro yun ng aming mga magulang. So, ang transformation, according to sa kanya kanina, is not an overnight happening. No, hindi siya yung, nagkapos tayo ngayon, bukas na-expect ko, agad ko na hindi po. No? It's a process. Hindi lang siya mag-start ngayon, or ngayon siya mag-start, pero yung resulta, hindi ko masasabi, hindi natin mag-guarantee na siya ay transform bukas sa isang linggo, no? Sa isang buwan, sa isang taon, baka it takes a decade. Pero ang mahalaga po, pinaniniwalaan ko, at yun yung conviction ko, na ang Diyos ay may plano sa atin. And let us accept it, no, na i-embrace po natin na ako rin being focused for Christ, ay baka, hindi baka, ay ang plano ng Diyos para sa atin, sa ating buhay bilang mag-asawa. I cannot assure you of 100% smooth sailing relationship after CFC. Pero ang ma-assure ko lang po sa inyo that after CFC, mas ma-appreciate niyo ang inyong kabiyak. Because that happened to us. Dahil po yan sa amin, pinaniniwalaan ko na ang bawat stages ng buhay namin, kahit yung pagkakay ng size ng t-shirt ko, ay naka-plan yun. No? Masipag ako magandang prayer meeting eh, hindi ako na-accept. No? Kaya, so after this, ano ba ang i-expect na dadaan na tayo sa proseso? No? May process tayo susuungin at meron tayong proseso na lalagpasan because meron tayong one goal, no? To have deeper relationship with our God, with our family. So, nag-mention mo yung mission statement na. So, later on. And, true enough po, no, nakapag-inom na natin si Lord. No, sabi niya, hindi tayo kailanman pababayaan. No, hindi, sabi niya, wala kami yaman. No, wala kami, kung pagsumweldo may pera, lumagako siya. No? Pero, hindi mo mararamdaman na nakakabigay pa pala, no? Nakakashare ka pa, nakakapagbahagi ka pa. Bakit? Kasi the Lord
sana po ang mga special na tao dito na nasa aking harapan at syempre yung mga special na brothers and sisters na sa likuran ay patuloy na maniniwala, mananalig, no? Na through Couples for Christ, we'll be able to this one, palalimin yung ating relasyon sa Panginoon, relasyon sa ating asawa, lalo na siya ang kauna-unahang kapwa-tao natin, at syempre sa community na ating pinapamilahan. And with that, maraming salamat po and may God be praised. Muli nga po, dahil nabanggit ni Del, bilang mga Couples for Christ, ay dala-dala na natin itong pangalan nito. Ano man gawin natin, pagkain na sa labas, apektado po ang Couples for Christ. Pagkakagawin nyo, makita kayo na si Joel ay masabuhan na naman ko. Magsasama naman si Joel. Di ba? Couples siya. Di ba? Hindi lang ikaw makapekta, hindi po community. So, talaga hindi ka Couples for Christ, ay naging maingat na. So, yun yung magandahan ko. Naging lang tayo sa mga kilos natin. Alam natin mali, nakukulong natin. Kasi, siguro, kumakula. Kasi, mas makulaan tayo ng mga Couples for naman. Kasi yung mga araw, natin ang evaluation yan. Nandakot si Brother Val, Platero, si Val, kapatid Jen. Yung mataba si Kakata, nakakilala niyo ba si Val? Si Val. Sabi niya naman, may mga sila nag-evaluate, sila yung mga nagiging mo. Sabi, may mga kupals daw. Sila yung mga salita yung katawa na hindi man napalataya ko yung mga labas sa labas ng simbahan. Yung sila magsalita. Pero sabi ng ating Panginoon, okay lang yun. Mabait naman ang bato, okay lang. Mabait naman natin. Meron po tayong activity rito, family mission statement. Pero siguro, pwede na itong assignment nila ito. Kasi, nag-google tayo sa time mission. Paliwanag ko na lang, how to create your family mission statement. So, know who you are as a family, identify what are the important life principles you live by. Parang sa motto, na pwede mong ito yung magiging motto nyo sa inyong tahanan. So, dito, pababasihan mo is, what is the purpose of our family? Pwede namang, what kind of family do we want to be? Ano ba yung pamilya na gusto kong meron ako? What do we value most as a family? Ano yung mas pinapahalagaan natin? Kaya kailangan mag-uusap kayo mag-asawa eh. And then, what kind of parents do we desire to be? Ano bang tatay na pwede ako? Di ba, ano bang tatay na pwede ka pag nagkakaroon ka? Ikaw ba yung masuki na tatay? Ikaw ba yung pag tinawag yung anak ko, saan sumunod, papalawin mo? What kind of relationship do we desire to grow? Ito po yung mga what do we value the most as a family? How can we as a family contribute to our community and society? Diyan po lagi yung pagbabasihan ng ating family statement. Ito po yung aming sample sa amin, kami na Bel. Ito po yung aming sample na family statement. Ang amin po is to praise God as the highest priority of our family. To love, forgive, and pray for our family every day. So, yun yung aming mission statement, family mission statement. Pwede nyo gawin, lista nyo, sa bahay nyo, para makalala nyo, ito yung aming statement sa family. Yan po yung mga Eto po tayo sa commitment. Pwede po yung makita yung ating commitment card. Pakibigyan na po ng pag-iisa na sila. Meron po. Ito po yung ating covenant. Kasi ito na yung ating dedication day. Huwag po yung pag-iisa. Yan po yung Tagalog version. Kasi hindi po yung yan din po yun naman ang card. Kaya lang things mo siya yung pinag-alas po natin. Yan po yung covenant of the Couples for Christ. Yan. So kung kayo ay
sang-ayon sa mga nakasunod yan, maya-maya lang, ating mga talakayin o yung mga nakalagay dyan. Yan, saan po natin yung una? Ito tayo sa bad paper. Kasunduan sa Corpus Christi. Una, sa tulong at paggamay ng Diyos, mamumuhay ako bilang tagasunod ni Kristo. Una, mananalangin na 15 minuto, manlamang, araw-araw. Magpasa ng Biblia, manlamang araw-araw. Palagi ako ibahagi sa buhay o sa ng aking simbahan. Iwasan ang kasalanan at paligawain. Isaayon ang aking sariling pamumuhay. So yun po yung pag-iba natin sa ating Panginoon. Sunod po dyan yung dalan ko ang sarili sa pagkalatag ng isang matibay na mag-anak para kay Kristo. Magkakagulong ng isang para kay Panginoon. Tunay sa aming kabiyak at ang mga anak ng Diyos. Pamuhay ang aking kanigulan bilang magulang, dalangin kasama ang mga anak o mag-anak araw-araw at ipagdiwang ang Lord's Day. Maglaan ng masaganang panahon para sa tahanan at pamilya sa mga gawain at pag-alin. Ikatlo po, ilalaan ko ang aking sarili sa paglilingkod sa Diyos. Magdadala ng mga magkasawahan para kay Kristo. Maglaan ng panahon ng paglilingkod sa Corpus Christi kung saan nakakapang pinatawag, maglingkod, at sundin ang mga panuntunan ng mga tao may kalalangutan sa aking paglilingkod. Ika-apat po, isang ngayon ako ng may pagmamahal at kataparan sa iba, iba mga mag-anak sa Corpus Christi. Dalawa ng aking iwang pagtitipon bilang isang maliit na grupo at magtutulungan upang magkaroon ng kalusan ang pagtitipon. Dapat na dalawa ng lahat ng pagtitipon, tumanggap ng ibang mag-asawa na idadagdag ng Panginoon sa ating bilang. Dan ikalima, ako'y mag-aaral at ipunyagi ng ulag bilang isang Kristiyano at sa iyong nawa at katuparan ng aking posisyon bilang mag-asawa. Dalawa ng mga kurso, retreat, pagkasanay, at mga pulong sa CSC. Masigasig kong pag-aaralan ang lahat ng pagpapasahin na ibibigay sa akin. So ito po yung kasunduan. Ito po yung maging kasunduan natin sa ating Panginoon. Kung kayo po isasang-ayon dito, eh siyempre, dapat tutuparin po natin ang mga nakasulat dito. Isang halimbawa po, dito po sa number 3, magdala ng mga mag-asawahan para kay Kristo. Tayo bilang mga Corpus Christi, isa sa mission po natin ay mag-imbita ng mga mag-asawahan para makasama po natin sa community ng Corpus Christi. Tanongin ko lang ito mga old member. Sino po dito ang nakapagdala ng mag-asawa sa mga CLP natin? Isa. Baka po nakakalimutan na natin yung aking cover na nagparang. Yan. Kasi especially po yung kayo, mga bahay pa yun, diba? Yung mga next nating Christian Life Program, at least dapat makapagdala kayo sa kasama kasawa. Na ating po mga kasama po natin sa ating community. Yung mga dates, parang doon natin pa-practice yung sarili natin pag-evangelize, di ba? And then yung tuwa na ating pong naramdaman na tayo ay maging bahagi ng program ng Christian Life Program, ay may bahagi din po natin sa ibang kasawahan. Hello! Hi! Paano lang kayo usapan sa likod, di ba? Naalala ko lang, pinapaalala ko po, tayo po ay magdadala ng mga kasawahan sa ating Christian Life Program. Amen? Amen! Sa susunod po CLP, magdadala tayo ng tigigisa man lang. Amen? Amen! So, parang nabibili ka na. Amen? Amen. Puputuin natin itong marasyon, ha? Amen? Amen! Puputuin natin. Kasi yan yung nakalagay sa covenant natin eh. Hindi natin natutupag ito kung hindi natin gagawin. Hindi naman siya pagmamalaki para sa amin na po ito. Mga participan eh. Kawawa naman po yung team leader. Kapag siya po yung magdadala ng participan niya, matatakot po yung next team leader. Diba? Tutulungan po natin yung team leader. Na
para sa mga participant sa ating mga CLPs lang. And then yung sunlight ay manalangin, at least 15 minutes is initial na pwede natin gawin. Pwede naman tayong lumabas doon. Pagbabasa ng Bible, napakahalaga po sa atin na magawa po natin bilang pakikipagsipan po natin sa ating Panginoon. At kung kayo po ay sumasang-ayon, nabasa niyo na po, sumasang-ayon po tayo sa mga kasulat dito, maaari niyo po itong permahan. Pwede niyo po permahan niyo yung white paper, and then yung mga yung card, permahan ka rin po. Siguro sa kanila po niyo ng date. Yung covenant po, pwede po nilagay sa wallet yan para once in a while, nakikita nyo, para ma-remind kayo na ito pala yung dapat na ginagawa ko bilang member ng Compass Program. Nakita naman ba yung mga covenant? Kasi hindi ka ng covenant dito. Sa amin, ano na yun? Magugutay-gutay na sa Tagalog, 1995. Magugutay-gutay na halos eh. Ang covenant. Pagkatapos ko, pagkatapos na ito ay mamaya na. Sabi kong sasama sa prayer na covenant. Pag yung covenant, sa Lord's Day na lang dapat ibibigay sa inyo lahat. Kasi sa Lord's Day na lang. Siguro mo yung ano si Jonas, next Saturday. Kasi may medal siya eh. Siya first one. Ayan. So ngayon po, sa galing ito ay nahihaya ko po lahat na tayo po ay magpe-pray over sa ating bago kasabi ng ating community. Yan, nahihaya ko po ng ating mga participant na sabi nga ay relax niya yung sarili niya, ipagkita mo yung mga mata, at gamit po kayo ipapanalangin mo, magpe-pray over. Nandito po kami mga kapatid. Patuloy Panginoon na sa mga sandaling ito ay kami ay nagpupuri. Magpapasalamat siya Panginoon sa lahat. Sa pagkakataon ng Panginoon upang kami po ay makarating sa pagkatapos po ng question na ito durang po sa tayo ng Diyos.
Salamat po, Panginoon, sa mga bagong mag-asawahan na iyo pong itinagdag sa aming komunidad, Panginoon. Salamat po sa bawat sa kanila, sa kanilang puso, na patuloy na sumunod sa iyo, Panginoon, sa kabila ng kanilang ay patuloy sila na lumalapit sa iyo, Lord God, upang tunay na magpakilala, tunay na magkaroon ng mas mabibay na relasyon sa kanilang buhay, Panginoon. Naitiwala ko naman na sa mga magitan ng presensya sa kanilang buhay ay asawa, mag-asawa, ay tunay, Panginoon, na sila ay patuloy na nalabayan sa kanilang buhay, sa kanilang mga pagsubok, katahakin pa, Lord God. Patuloy mo silang patnubayan, gabayan, bigyan ng kalakan ng Panginoon sa mga trials, challenges, Panginoon. Nalariyan lang namin, Panginoon, hindi mawala sa buhay ng tao. Patapagin po sila, Lord God. Patuloy, Panginoon, at patuloy po ang hindi na, Lord God, material, spiritual, patuloy po sa kanila, Panginoon. Ipadama mo sa kanila, ipakita mo sa kanila ang iyong kapangyarihan, Lord God. Ang iyong kapangyarihan na tunay na ipapakita, Panginoon, kung gaano ka bilang isang Panginoon ay napakalaga sa buhay ng isang tao. Dalangin namin siya, Panginoon, bawat sa kanila lang sa aming pong mga problema, sa kanila kinakaharap sa oras nito. Babayin po bawat sa kanila. At in Jesus' name, Panginoon, pawin mo na po ang mga problema nito, Lord God. Ang mga pong karamdaman na bumabalo sa kanilang mga katawan, Lord God. Alam ko ba na imposible sa iyo, Panginoon? Alam ko, Panginoon, ikaw ang takin ang magagamot. Alam ko karamdaman, Panginoon, ay kaya mong pawinin. Kaya mong pagaligin ang mga karamdaman, Panginoon. Dahil wala ka, Panginoon, nakakaligid ka sa mga karamdaman. Pero, Panginoon, pagdaluyin po ang banal na Espiritu sa bawat isa sa kanila ganda sa oras na ito. Shalalakira, 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 Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Panginoon, kami po ay nagtitiwala sa iyo, Panginoon, na mga bagong kapatid namin ito, Panginoon, na iyong pinagdal sa aming community, Panginoon, na magiging katuwang po namin sa aming paglilingkuran ito, Panginoon. Tunay, Panginoon, na magiging kalakasan po namin ang bawat isa. At tunay ng Panginoon, yung direksyon na itinuturo mo sa kanila, Panginoon, ay tunay na tahakin nila, Panginoon. Dahil ano po, Panginoon, tundaan ang itinuturo mo sa kanila na hindi silang naliligaw po kayo, Lord God. Kaya, Panginoon, ipinauubaya ko na sa iyo, Panginoon, ang bawat pangangailangan nila, Lord God. So, na po yung mag-provide. Sabi mo nga, unahin ang Panginoon ng Diyos at lahat ng bagay ay idadagdag sa iyo. Kaya, Panginoon, ito ang kasamang dalangin sa iyo, sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Kasama mo naghahari noon ngayon at bago pa kailanman. Amen. Sa ngalan ng mga anak sa Espiritu Santo, Amen. At ngayon po ay ating pong batingin ang ating mga bagong participant sa oras na ito. At ating po silang kamayan at ating po welcome yung mga bago natin kapatid. Sige po, pwede na po natin silang welcome to the family. Thank you, Lord. Welcome sa
sabi ko kay maganda ng mga community ng Kapatid guys. And then sabi ko ay patuloy tayong tumugon sa katawan ng ating Panginoon. Maraming po salamat sa tayo na nagkaroon mo sa nakaraang 8 linggo ng ating Christian Night program. Next week po ang Lord's Day celebration at po ay Saturday po siya gaganapin. At kung maaari po sana magmasto muna kayo ng 5 p.m. After ng 5 p.m. saka po kayo mag-celebrate ng Lord's Day. Kasi baka sakali, si Padre po kasi aalis na ng 7. Baka sakali siya kayo mag-mas. Alam natin, siya kayo magpasenyo sa Saturday ng afternoon. So para at least ay makasama natin si Padre bago siya umalis. So yun po. Tsaka po umaming magpamisa kayo. Magpamas kayo sa para Thanksgiving Mass ng Sabado. So after nun, saka tayo diretso na po ng Lord's Day celebration. Yan na po, kay God and praise po, salamat po sa inyo.
I didn't even think. Okay, let me just move on. Mommy! Yung ating physical arrangement, ayun sa ating Can we just go out? After this. yung muna yung mga babae,